Francine's POV. Bahagya ko na nakikita ang marahang pagdungaw ng bukang liwayway na makadama ng pamimigat ng mata. Kaagad akong tumayo at nagtungo na sa kusina upang magluto. Maagang nagigising ang kambal kung kaya't dapat maaga rin ako makapagluto ng agahan. I cooked their favorite adobo rice and fried bacon. I also prepared hot choco and pancake. It was my daily routine and I admit that it was hard. Ang hirap magpalaki ng bata ng walang katuwang sa buhay. Di rin madaling pagsabayan ang pagiging isang ina at ama sa mga bata, lalo na kung kambal. It was hard yet fulfilling. Morning, Mom! Umupo si Kenji sa tabi ko at nagsimulang mag-serve ng sarili niya. Hindi ka ba pupunta sa trabaho mo, Mama? Tanong niya. Bukas pa, ang aga mo magising nga. Ngumiti naman siya sa akin bago kumagat sa pancake na hawak niya. Dito lang ako ngayon. Where's your brother anyway? Kuryosong tanong ko naman na mapansing hindi pa bumababa si Jiro. He's on the bathroom po. Masakit daw po ang tummy niya. Nagpaalam naman na ako sa kanya kaagad upang puntahan ng kapatid niyang masakit daw ang tiyan. Bukas ng opening na Latigra kaya naman dapat ko na munang tapusin ang mga gawain dito sa bahay. Meron na rin naman akong damit na masusuot para doon. Ang wala lang ay yung para sa party ni Kyle. Kung bakit naman kasi katanda-tanda na may party pang nalalaman. Ano ba siya sa tingin niya? Debutant na tumatandang paorong? Jiro, are you okay? Kinatok ko ang pinto ng banyo upang malaman niyang nasa labas lang ako. Kenji said your tummy hurts. Can you open the door? Kaagad namang bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang maputlang mukha niya. Nilingon din niya sa sarili niyang pawis kahit na nga ba napakalamig dito sa silid nila. Magduwal po ako. Nangihina niyang saad. Kaagad ko siyang binuhat at tinala sa kusina upang painumin ng tubig. Malamang nilamig na naman ang tiyan niya kahit sumasakit at nagduwal. Dito lang kayo at wag aalis. Bibili lang ako ng gamot dyan sa labas. Malapit lang naman yun, babalik ako kaagad. Hinagkan ko ang noo nilang pareho at nagmamadaling umalis na. Hindi ko na ginamit ang kotse at naglakad na lang dahil mayroon din namang mini drugstore dito sa HGS. Ang hindi ko lang napansin ay ang suot kong pajama na kulay dilaw. Kaya aga-aga, mukha kong hinog na saging na naglalakad sa daan. Nang makarating sa drugstore, agad kong sinabi sa pharmacist ang gamot para sa bata. Bumili na rin ako ng vitamins nila at gatas na siyang iniinom naman nila sa gabi. Just one, para mawala kagad ang hangover. Napalingon ako sa likuran ko nang marinig kong boses ng lalaki. Ngunit gano'n na lang ang gulat ko nang makitang narito rin si Kyle. Kasamang lalaking malamang ay kaibigan niya. Sige, inom pa. Uminom lang kayo ng uminom. Natigilan ang lalaking kasama niya na mapansing nakatingin sa gawi ko si Kyle. Habang ako na may naiilang sa dalawa. Miss, pang-ilang taon ng vitamins? Bumaling ako sa gawin ng pharmacist at naiilang na sumagot. 5 taon. Di ko maiwasang makadama ng ilang dahil alam kong nakatingin sa akin si Kyle. Is that all? Biglang tanong niya. Di ko naman pinansin si Kyle dahil baka hindi naman pala akong kausap niya. I'm talking to you. Are the kids okay? Muli niyang tanong. Sa pagkakataong to, lumingon na ako sa kanya. Para namang may pakialam siya at may alam sa mga anak ko kung makatanong siya. Yes. Kinuha ko na ang inaabot ng pharmacist at kaagad na nagbayad. Kapansin-pansin din ang pagtataka sa mukha ng lalaking kasama ni Kyle na palapit-lapit ang tingin sa amin. I will walk you home. Hinawakan niya ang braso ko at agad na hinila upang lumakad na. Hoy Kyle, peste. Nakakita ka lang na magandang binibini, iiwan mo na ako rito. Hanep song, iba rin. Sigaw naman ang kasama niya. Winaksi ko kagad ang kamay ko upang mabitawan ni Kyle ang braso ko. Sira! Buwelta niya naman sa lalaki. Tapat lang ng drugstore yung bahay mo, hindi ka maliligaw. Giit niya pa. Muli niya akong hinawakan, ngunit sa puntong to hinila niya na ako palapit sa kanya. Kaya kong umuwi mag-isa. Di ba na kailangan sumabay sa akin? Giit ko sa kanya. Why? Hindi ba ako pwedeng sumabay sa'yo pa uwi? Ngumisi pa siya. Nariyan ba ang asawa mo ngayon? Magkasama ba kayo? Kaya ba ayaw mo akong kasabay dahil ayaw mong makita niya tayo? Sunod-sunod niya pang tanong. Huminto ako at kagad na humarap sa kanya. Sa totoo lang, asar na asar ako sa lalaking to. Ang sarap niyang bigwasan. Hinawakan kong kwelo ng damit niya at bahagyang hinila, kahit na nga ba nakatingala ako sa kanya. Alam mo ikaw, sumusobra ka na eh. Kapag ako nainis, makakatikim ka na sa akin. Bigla siyang tumawa na para bang napapatawa ko. Ang lakas niyang mambuisit. Kung di kaya ako sumipot sa opening ng hotel niya, may magagawa ba siya? Bakit? Anong gagawin mo? Nakangising tanong niya.
Bigla niya rin akong kinabig payakap sa kanya. Ngunit kung akala niya magpapatalo ko, pues, nagkakamali siya. Try me, Kyle. He leaned closer to me, sapat na malapit para madikit ang dulo ng ilong namin. E di sige, magalit ka. Bale walang sambit niya. Sa sobrang lapit ng mukha niya sa mukha ko'y amoy na amoy ko ang mabangong hininga niya. Nakakaakit, higit sa lahat nakakapanabik. Kinabig ko ang batok niya upang mas mapalapit siya sa akin, sa kanya ko hinagkan. Sa kabiglaanan hindi ko siya agad tumugon. Di niya yata inaasahan na gagawin ko yon. Eh di natahimik ang peste ka? Kaagad ko siyang itinulak at walang pakialam, tinalikuran na. Tameme ka ngayon. Magaling yata akong humagkan. Kapag hinabol mo ako, tinawag ang pangalan ko. Muli ako napangiti, lalo na sa kapilang pumapasok sa isipan ko. Sasakupin kita, kahit gaano ka pa kagaling. Nangingiting sambit ko sa aking sarili. Habang nagbibilang hanggang 3 sa isip. 1, 2, 2 kalahati. Peste, humabol ka na bago pa magbagong isip ko. Giit ko pa sa aking sarili. At nang sumapit sa 4, Francine, wait for me. Malakas niyang sigaw habang tumatakbo papalapit sa akin. Lalo namang lumawak ang ngiti ko dahil kumagat siya sa kapilyang nasa isip ko. Na makalapit siya sa akin, kaagad niyang hinawakan ulit sa balikat. Napatingin ako sa kamay niya na nakahawak sa balikat ko. Nakita ko rin ang dream catcher na tattoo sa kamay niya. Gustong gusto ko talaga yan. One of these days magpapalagay din ako ng ganon. What was that for? He curiously asked. I smiled and faced him. Maganda ka sa iyong karawan pagkatapos ng party. Ginawaran ko siya ng mabilis na hagkan at pagkatapos umalis na parang walang nangyari. Sa kabilang banda, bakla ka? Bakit ang blooming mo ngayon? Ipapaalala ko lang na sa opening na Latigra ha, rarampa ka, hindi sa higaan. Mangalingali ko ng bigwasan, si Aiza, nang bumungad siya sa akin, at tayong pang itaas at pang ibaba lamang ang suot. Napakarami ng pulang marka ng babaita. Muli kong inihatid ng mga anak ko sa kanilang dalawa ni Edison ngayon. Sa kailanang kong pumunta sa Latigra Hotel. Ngunit ang bruhang Aiza, kakatapos ng yata. Mabuti na lang at walang alam ang mga anak ko tungkol sa nagkalat na pulang marka ng bruha na talaga nga namang nakakapagtaka kapag nakita. Ayusin mo nga yung sarili mo. Inaraw-araw niyo naman na yata ni Edison ang kakasirkos. Bahagya ko siyang sinabunutan bago pumasok sa loob ng unit nila. Yung mga anak ko kapag nadungisan ng isip ng mga yan ang dahil sa inyong dalawa ni Edison, tatanggalan ko talaga kayo ng kaligayahan. Giit ko pa. Papansin? Parang di yung gawain ni Papa Kyle. Best in cleanliness ka ting? Pa-vacuum kita eh. Buwelta niya naman. Nang dahil sa sinabi niya ay naalala ko ang kapilahan ko kahapon. Pakiramdam ko tuloy biglang nag-init ang mukha at ang tenga ko. Nag-blush. Umiskor ka no? Get niya pa na nakatas ang isang kilay at talagang nakaturo sa pagmumukha ko ang kamay niya. Iskor pa lang? Masama? Single daw siya eh. Fresh and available. Okay lang? May problema ka ron? Nakapamewang naman na sagot ko. Matapos yon, tuloy-tuloy na ako na dumiretso sa loob. Nauna lang pumasok kanina ang kambal at tayong kami na lang ni Aiza ang nagsasabong sa labas. Habang si Edison naman nasa silid nila, mukhang pagod na pagod yata. Nang makatuloy ako sa isang silid na inuuko pa ng mga anak ko, kagad akong humarap sa full-size mirror. Pinasadahan ko ng tingin na sarili ko kung papasaba sa publiko o hindi. Malamang maraming manonood at mag-aabang sa opening ng Latigra dahil kilala si Kyle at isa lang naman siya sa pinakamayamang tao dito sa Pilipinas. Sa sobrang rich mo naman kasi, ang hirap mo talagang abutin. Bulong ko sa aking sarili bago ngumiti. Naroon pa man, sa akin ka pa rin babagsak. Ibato mo yan sa tiles. Giit ko pa. Mom, napatitig ako kay Jiro na nagtatakang nakatingin sa akin mula sa salamin. Are you going to meet Daddy? Kuryosong tanong niya. Humarap ako sa kanya at umupo ng bahagya upang mapantayan ko siya. Busy pa rin kaya siya? Hindi pa po siya uuwi? Nakayokong tanong niya pa. Pakiramdam ko tuloy pinipiga ang puso ko sa nakita kong itsura ng Jiro. I want to play basketball with him. Giit niya pa. Tinapik ko ang balikat niya at bahagyang hinagkan sa noo. Soon, love. Promise. Bulong ko. Tumayo na ako at inihanda ang mga kakailanganin ko para sa opening. 7 kaming rarampa suot ng iba't ibang klase at disenyo ng lingerie. At dahil ako ang pinaka-endorser ng Latigra Hotel, ako ang huli at mas maraming exposure. Sanay na rin ako dahil marami-rami na naman ang na-endorso ko sa ibang bansa noon.
Di rin naging mahirap para sa akin ang lumakad sa gitna, suotan ko anumang damit sa harap ng maraming tao dahil nasanay ako sa Club V noon. Ang tanging naiba lang ngayon ay ang kailamang hindi na bayarang babae ang tingin sa akin ng karamihang manonood doon kung sakali man. Kung hindi, isa na akong modelo. Nang sa tingin ko'y wala ng problema at nakaligtaan ay bumaba na ako. Hiniram ko ang BMW ni Edison para gamitin papunta sa La Tigra Hotel. Ilang minuto pa ang ginugol ko sa pagmamaneho dahil hindi naman kalayuan ang La Tigra Hotel sa Dayton's Hotel. Pagkababa ko ng sasakyan, agad naglipa ng mga reporters na inaasahan ko na rin naman. Flashes of cameras will blinding my eyes that caused me to cover my face slightly. It was chaotic, loud, and seems wild. I also heard wild music and the sounds of a roaring tiger inside. Nasa tamang lugar ba ako? Halos pabulong kong tanong sa aking sarili. Peste, hotel ba to? Bakit ang daming kalapati sa loob? Giit ko pa. Pakiramdam ko ay bigla ako ng liit at out of place nang tuluyan ako makapasok sa loob. Karamihan ay mga businessman at sadyang mga magkakakilalang naririto. Hindi ko tuloy alam kung saan ako lulugar at kung sino bang dapat ang kakausapin ko. Miss Irish Curtis? Nananansyang tanong sa akin ng lalaking hindi ko naman kilala. Ganun pa man, nganitian ko siya bilang respeto na rin. Stephen Morris, Vice President of La Tigra. Akong dapat nakamiting mo noon but I was busy that time. Maang na inabot ko ang nakalahad niyang kamay at ngumiti. Peste, ibig sabihin, kaibigan ni Kyle ang lalaking to? Bakit ang gwapo? Inihatid niya ako sa gilid ko saan may 6 na babaeng pare-parehong kasuotan. Meron ding makeup artist na siyang nag-aayos sa kanila at higit sa lahat, narito rin ang lalaking pinagpala sa lahat. Kyle, bro! Miss Iris Curtis was here already. Pag-iimporma ni Steven sa nakatalikod na si Kyle. Bahagya niyang tinapik ang balikat nito upang agawin ang atensyon niya sa pagtitipa sa hawak niyang cellphone. I will leave you too, Kyle, for a while. I had to see others outside. Tinanguan ko lang si Steven bilang sagot bago bumaling sa iba. Hindi ko kayang salubungin ang titig ni Kyle na para bang pati kaluluwa ko ay nakikita niya. Hindi ko tuloy alam kung paano ko aakto sa harapan niya. Ang lakas pa ng loob ng nakaraan sa kagagahang ginawa ko at ngayon, eto, karma is real talaga. Amber, unahin yung asikasuhin si Miss Irish Curtis. Matapos niyang sabihin yon sa babaeng nagngangalang Amber, ay muli niya akong tinignan. Lumapit din siya sa akin at bahagyang hinawakan ang strap ng spaghetti dress na suot ko bago bumulong. You look stunning tonight. Too sexy that I want to hide you in my room. Eyes on me later, Francine. Sa akin lang. Matapos niyang sabihin yon, lumabas na siya at iniwan na nga ako sa pangangalaga ni Amber. Nagpalit na rin ako ng damit na kung kanina ay dress ngayon naman, halos makita ng lahat talaga. Manipis na makeup lang din ang nalagay sa mukha ko at bagya lang kilulot ang buho ko. Nang matapos, kaagad kong pinasadahan ng tingin ang itsura ko sa salamin. Halatang tinitingnan din ng iba. Kung sila ay nakasuot ng printed tiger bodycon dress, ako naman halos pang ibaba na lang. It was red lingerie undies with black stockings. May maliit tong strap sa magkabilang gilid ng bewang ko hanggang gilid ng pang-itaas ng suot ko. Ito ay talagang mapang-akit. Para kung isang first class na geisha sa isang prestihiyosong club. Nilagay ko sa labi ang red lipstick at nagwisik ng konting pabango sa palapulsuhan ko. Napangiti na makita ang refleksyon ko sa full-size na salamin. Parang bumalik ako sa pagiging bida ng gabi na dati kong narinig tuwing tinutungtong ko ang mga paa ko sa entablado. Humanda ka sa akin mamaya, Kyle. Pinapangako kong pasisigawan kita hanggang sabihin mong mahal mo ako sa pagkakataong to. Sa kabilang banda. Matapos kaming ayusan, bihisan, at saglit na mag-rehearsal ay isa-isang sumalang ang mga dancers. Kaya rin ang sabi ni Amber, hinihintay kong tawagin ang pangalan ko bago dahan-dahang lumabas. I got a round of applause from the audiences here in La Tigra. Pero nang makita ko si Kyle na parang hari na nakaupo sa trono niya, ngumiti ako at mapang-akit na bahagyang nakagat ko ang ibabang labi ko. Niyuko ko ang tuhod ko habang nakatitig pa rin sa kanya, tsaka dahan-dahan gumapang paharap sa kanya. Narinig ko ang pagsipol ng mga manonood. Ang iba'y naghahabol ng hangin habang iba'y naghahangad na makuha ko. Na makalapit ako ng husto kay Kyle, dahan-dahan akong tumayo sa mismong harap niya. Dahan-dahang sinayaw ang aking balakang habang nakatitig sa kanya. Nakita ko ang mga mata niya, natitig na titig sa akin at parang kulang na lamang ay itakas niya ako. Ilang beses din siyang napanunok habang nakatitig din sa akin. Inabot ko ang kamay niya at tinawak sa waistline kong suot.
Mas lalo pang naging mariin ang pagtitig niya sa akin habang di mapakali kung ibababa ang pang-ibaba na suot ko o hihilahin ako papalapit sa kanya. Ngulit gano'n na lang ang gulat ko nang bigla siyang tumayo at kinabig ako palapit sa kanya. Sa kabiglaanan napatigil ako sa pagsasayaw nang nakakaakit at napahawak na lamang sa braso niya. Binubuhay mo ang katuwang lupa ko, peste. Halos pabulong ng saad bago nilapat ang labi niya sa balikat ko. Di naman magkamayaw sa kasasigaw at kapapalakpak ang mga taong narito rin nang makita ang ginawa ni Kyle. Naramdaman ko rin ang marahang pagkagat niya sa balikat ko bago hanggang mulit saka ngumisi sa akin. Akala niya siya lang marunong gumawa nun? Pwes, ako naman. Mabilis akong umupo sa tapat niya. At, ano ka ngayon? Tinaas ko ang suot niyang tuxedo kasama na rin ang pangloob niyang damit. Walang sabi-sabing hinagkan ko ang tiyan niya. E di may nagising siyang buko ka? Peste, Francine, wag mo kong akitin dito. Kapos sininga na sambit niya. Mas lalo namang umingay ang mga nanonood dahil sa ginawa ko. At matapos yon tumayo na rin ako kaagad at mabilis na hinagkan siya sa labi. Kalma, baby kalma. Kasabay ng pagsabi ko noon ay ang pagpalit ng hudyat para pumunta na ako sa loob at magpalit ng bagong damit. Kumaway at ngumiti ako sa lahat na naglalakad palayo sa entablado. Patuloy naman sa pagsasayaw ang ibang dancer at ang palakpakan ng mga manonood. Na makapunta ako sa silid na inuukop ako, daig ko pang uminom na isang galong kape. Peste, ang bilis ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko nga aatakin ako sa puso. Anong masamang elemento na naman ba ang sumanib sa katawang lupa ko at nagawa ko yun kay Kyle? Tanong ko sa aking sarili habang pabalik-balik na naglalakad sa harap ng salamin.